Uy guys, kumusta? Dito sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumamit nitong 12-stitch multipurpose na sewing machine. Ang haba ng pangalan. Pero basta portable na sewing machine yan. So yun, ito pala guys is po pwede mong gamitan ng kuryente, po pwede din naman na gamitan ng battery. Meron tong kasama na adapter at pag sa battery naman, kailangan mo lang na 4 na AA na battery. So, pwede mo siyang gamitin kahit walang kuryente. Para mapagana itong sewing machine na to, meron dalawang paraan. Una is a foot pedal at pangalawa is itong switch na to. Kung makikita mo, may nakalagay dyan sa ilalim na part ng off, L at H na switch. So, yun is yung parang on and off na switch ba. Kapag off, syempre nakapatay, nakasarado. Kapag L, ibig sabihin is naka-low or yung mabagal yung pagkakatahi. H naman kapag high, medyo mabilis yung pagkakatahi niya. So, wala siyang nakalagay na on button, basta switch lang siya L at H. Automatic, pag tinapat mo siya sa L, magtatahi siya ng dire-diretso na low speed. At kapag H naman, high speed. So, ayun. Ito pala is yung reverse lever. Ito yung ginagamit para pa back and forth yung tahi mo para malaki yung pagkakatahi mo. So, kapag nakababa yung switch or kapag ibinaba mo yan, yung tahi is babalik. At kapag nabinitawan mo naman, magno-normal yung pagkakatahi mo. And then, ito naman is yung hand wheel. Kung napapansin nyo, pag inikot mo yung hand wheel, tumataas at baba din yung karayom. Tapos, ito naman is yung lever na ginagamit sa pagtaas at pagbaba ng pressure foot. Ako napansin nyo, kapag itinaas ko yung lever, tumataas yung pressure foot. Kapag nakababa din yung foot. Sa ibang sewing machine, makikita mo na yung lever na ganyan is nakalagay sa may likod na part. Yung portable na mini sewing machine, nasa sa likod din yung lever niya. And ito naman is yung bobbin winder. Dito mo lang ilalagay yung bobbin mo kapag maglalagay ka na sinulid sa bobbin. And ito pala yung tsura ng bobbin ng ganyan sewing machine, guys. Marami siyang butas-butas. So, kung bibili ka ng extra bobbin, sabihin mo lang is yung bobbin para sa ordinary. Kasi ang high speed is yung ganyang plain siya. Wala siyang butas. And then, next naman natin is itong dial na to. Para saan ba yung dial na yan? May ikot-ikutan na yan. Tapos may mga number. So, ito kasing sewing machine na to is meron siyang 12 na klase ng stitch. Ito kagaya na to. Number 1, 2, 3, 4. Magkakagaya sila halos. Pare-pare sila na running stitch. Ang difference lang is yung size ng pagkakatahi at saka yung pagitan nila. Tapos, ito namang 5, 6, 10, 11, 12. Ito naman yung ginagamit para sa mga side ng tela para hindi madali magtastas. So, ito yung design na yan. Yung 5, 6, 10, 11, 12. Yun yung ginagamit para doon. Yung 9 po pwede din gamitin pero masyado siyang maliit. So, depende kung gusto mo ng design na gano'n, po pwede mo rin siyang gamitin sa paggawa ng buttons. And itong 7 at 8, ito naman yung ginagawa para sa buttonhole. So yun, kapag ililipat mo itong dial, make sure lang na yung karayom is nakataas. Kasi kung napapansin mo, pagdating sa may mga zigzag, yung karayom is gumagalaw sa bawat ikot mo ng wheel. So yun, para maiwasan lang yung kahit anong kapahamakan. Anyway, isa pala sa magandang feature netong sewing machine na to is meron itong built-in na ilaw. Ito, meron ditong button sa ilalim. And yung ilaw na yun is nakatapat sa mismong pinagtatahian mo. And then, meron din itong thread cutter. So, yan, sa may side na yan, makikita mo, napakatalim niyan. Maganda pala dito is nakalagay siya sa taas. So, kapag nag-cut ka ng sinulid, automatic meron na agad matitira na sobra sa sinulid natin. So, hindi mo na kailangan maghila pa ng sinulid para magkaroon ng allowance. Ang maganda sa sewing machine na to is yung design ng body niyan. Pwede mo siyang gamitin para sa sleeve or sa mga pants or sa kahit ano na pabilog ba. So, hindi ka na mahihirapan sa pagtatahi kasi isusuksok mo lang yung tela dyan. Tapos, pwede mo na siyang tahiin ng dire-diretso na paikot na ganyan. Hindi ka na mahihirapan. Isa pang magandang feature ng sewing machine na to is meron itong mini drawer sa may likodan. Pwede mo yung pagtaguan ng mga bobbins mo, ng karayom, ng kung ano-ano man na pwede mong itago dyan. And ito pala is meron din kasama na presser foot. Free lang yun. Kasama din yun sa mga freebies nila. Actually, nung una hindi ko alam kung para saan yun kasi wala nakalagay sa manual. Pero yun is plastic yung binigay sa akin. Pag gagawa ka ng botones or yung buttonhole, papalitan mo lang tong foot na yan. And ipapalit mo is yung pang buttonhole na foot. Yun is parang rectangle siya na may pang adjust. Tapos, dito naman nakalagay yung lower na bobbin. So, yun, di ba may sinulid sa taas at may sinulid sa baba. O, dyan may lalagay yung sinulid na para sa ilalim. Tapos, ito naman yung tension thread. Kung makikita mo, meron mga number yan. Yan lang yung i-adjust mo kapag sisikipan mo or luluwagan mo yung sinulid mo. Ikot-ikutin mo na lang yan. Depende sa kung gaano kasikip or kung gaano kaluwag yung kailangan mo. Okay, ngayon na alam mo na yung bawat parts itong sewing machine na to, pati ang function nito. Happy sewing sa'yo!
And anyway, reminder lang guys ha, bago kayo magtahi, make sure na walang battery na nakalagay kung sakaling kuryente yung gagamitin mo. And then yung switch na to is naka-off, nakatapat sa off. And then bago ka maglagay ng sinulid, make sure lang na yung adapter is hindi nakasaksak. I-plug mo lang ito kapag okay na at ready ka na magtahi. So yun, happy sewing ulit! And thank you for watching. Sana may natutunan kayo. And please don't forget to follow. God bless!